Magandang gabi sa aking mga kapwa Taguigenyo. Ito ang COVID report ng lungsod ng Taguig para sa linggo ng February 27 to March 5. Pero bago ako magsimula, gusto ko pasalamatan ang team na tumulong sa atin para magbuo ng datos araw-araw dito sa ating mga inuulat. Si Julia Pascua. Julia? Si Julia po ay parte ng isang data management team na bumubuo ng datos natin araw-araw. Si Julia ay noong ilang linggo ay nagkaroon ng COVID. At bagamat siya ho ay nagkaroon ng COVID 2 weeks every day, she continued her work and the reports did not stop. So I'd like to commend Julia and her team at sa iba pang mga miyembro ng ating data management team, sa ating mga doktor, sa ating mga barangay health workers. Throughout the 2 weeks that Julia was sick and was recovering and getting strong and getting better, tuloy-tuloy ho yung pasok ng ating data. And it continues to help us and to guide policy making. So thank you, Julia. Thank you. Sa pangkabuuan, ang mga kaso sa lungsod ng Taguig, overall, we have 12,259 cases. But out of the 12,259, 97.56 have recovered. So 11,960 na po ang recovery natin. Napakataas na numero na ho yun. Sa lahat ng nagkasakit, 97.56 have recovered. Ang ating active cases ngayon ay 116. So kung mapapansin ho natin, over the last few days, dito sa Metro Manila at pati sa Taguig, tumaas ho ng bahagya ang ating mga kaso. 116 active cases. Ang ating deaths, nananatiling isa sa pinakamababa sa Metro Manila, 183 deaths or 1.49% yung ating case fatality rate. So ngayon ho, habang tuloy-tuloy na nagbubukas yung ekonomiya, merong pag-uusap rin tungkol sa tinatawag na South African variant at iba pang variant ng mga sakit. Panatiliin ho nating ligtas yung ating mga mahal sa buhay, lalo ho yung mga matatanda at merong mga comorbidities. To make sure ho na maprotektahan ho natin sila, siguraduhin natin na kung may lumalabas ho ng bahay sa mga households, we maintain our distance pag nasa labas tayo, naghugas tayo ng kamay, nagsusuot ng face mask at face shield. Ang ating attack rate sa lungsod ng Taguig ay 1.24 compared sa 1.29. Yung attack rate ho, yan yung porsyento ng populasyon natin na nagkaroon na ng COVID-19. Ang ating recovery rate, kanina ho binanggit ko, 97.56 compared to 93.38 sa NCR. Ang ating case fatality rate, nananatili na pinakamababa o isa sa pinakamababa sa Metro Manila, 1.49% compared to 2.81 sa National Capital Region. Kumpara ho sa ibang mga lungsod, nasa 19 tayo per 100,000. Ito naman ho, yung numero ho ng namamatay sa COVID, kumpara ho sa entire population. So at 19 per 100,000, we remain among the lowest here in the NCR. Ang case fatality po natin na 19 per 100,000 ay halos kalahati ho yung binaba kumpara ho sa 36 per 100,000 sa National Capital Region. Sa testing ho, we've had a total of 117,030 free RT-PCR tests conducted by the city government in cooperation with the national government. So ito lang ho yung mga government testing, free government testing sa lungsod ng Taguig. Umabot na ho ng 117,030 or 11.85% of the population, comparable to 11.85% of the population. Hindi pa ho kasama dito yung mga private testing ho na ginagawa. Ito ho yung consolidated weekly report natin na binabangga naman ho natin sa number of tests. So yung gray po, yan yung number of tests at yung red po, yan ho yung number of cases. Mapapansin nyo ho, habang tumataas yung ating mga kaso, tumataas rin yung ating testing dahil binabantayan ho natin through contact tracing yung mga nakakasalamuha ng mga positive cases ho natin. So this week, we reported 301 cases. Kung mapapansin ho natin, ayan ho, yung ating weekly additional cases from August 19, 2020 to March 2, 2021. Etong huling 3 linggo, makikita ho natin, tumataas ho siya. So ngayon ho, sa buong NCR, mapapansin natin ho na medyo nagsa-spike ng konti. Importante lang ho, pinagdaanan na dati natin yan, alam ho natin ang ating gagawin. Pag tumataas ho yung ating mga kaso, i-review ho natin yung ating mga protocols.
Siguraduhin natin hindi tayo lumalabas ng bahay na hindi nakamask. Huwag ho natin hawakan yung mukha natin, maghugas ng kamay, suotin yung face shield kapag pupwede at manatiling may wasto at tamang distansya. So we remind our citizens to be vigilant. Huwag ho tayo matakot dito sa nangyayaring spike, pero manatili ho tayong stricto pagdating sa enforcement ng ating protocols. Earlier today, na-meet na ho rin natin lahat ng ating mga barangay captain para paalala natin sa lahat ng ating mga kababayan. Suotin yung mask ng tama, suotin yung face shield kapag kaya ho natin, kapag pupwede, at manatiling may distansya sa isa't isa. Yung active cases natin ngayon ay nasa 116 at ang average case natin for the week ay 102. Ito po our active cases, 116 or 12 cases per 100,000 compared to the NCR average of 41 cases per 100,000. So ito ho, compared to the other cities, we remain among the lowest in the NCR when it comes to active cases per population. Ito naman ho sa mga screens nyo ang active cases ng lungsod ng Taguig, ang deaths sa lungsod ng Taguig, and ang total number of cases sa ating lungsod kumpara ho sa mga ibang probinsya at syudad sa buong Pilipinas. Ito naman ho ang mga numero ng Taguig kumpara sa ibang mga syudad at bansa. So ilan ho sa mga binabantayan ho natin na mga lugar or areas of transmission ay yung napaalala ho natin nung isang linggo. Yung mga kaso ho na umuuwi, pumupuntang probinsya, pumupunta ho ibang bansa na bumabalik ho sa atin. Yung ating mga kasamang OFW at mga bumabiyahe at bumabalik galing ibang bansa, subject ho sila to quarantine. So yan ho, automatic, may rules ang Bureau of Quarantine, kaya ho nababantayan ho sila. Yung isa ho nating hindi masyado nakikita o yung below the radar na gusto nating lalong matutukan, at yun ho yung bilin natin sa ating mga communities, sa mga barangay captain, sa mga health workers, sa local health centers natin, at pati na rin sa mismo mga kababayan natin. Kung kayo ho ay galing sa probinsya, kayo ay galing sa bakasyon, dito ho sa Metro Manila, pag uuwi kayo dito sa atin sa Metro Manila, sa lungsod ng Taguig, galing sa ibang probinsya, galing sa ibang lugar, magpa-test po tayo. Napakahalaga na tayo ay magpa-test. Meron ho tayo isang kaso na nagbus ho galing probinsya, pag uwi ho, nagtinda pa ng ilang araw dahil isa siyang vendor. Pagkatapos ho ng ilang araw ay nagkaroon ng COVID, ngayon ho isang severe case ho siya. So tinututukan natin at binabantayan ho natin, pero habang nagbebenta ho, ay wala rin hong mask. So binabantayan ho natin yung mga ibang posibleng nakasalamuhan niya at pinapaalala natin sa lahat ng mga lumalabas, pumupuntang probinsya, pumupunta sa ibang lugar, pagbalik ho natin, magpa-test ho tayo. Tingnan natin, bantayan rin natin yung sarili natin sa mga simptomas at i-report natin kung meron tayong nararamdaman. Disease surveillance is one of the most important keys para dito sa prevention ng pagkalat ng COVID-19. Ito ho yung distribution by age sa ating mga aktibong kaso. Pinakamarami ngayon ay yung 18 to 44 years old. So between 18 to 29, we have 36 cases. At yung 30 to 44, we have 38 cases. Pero tulad ho ng dati, yung isa natin tinitingnan ay hindi lang ho sa dami ng kaso, pero yung edad ng populasyon na mas matinding tinatamaan. Ito ho yung ating mga senior citizens, yung ages 60 and above. Yan ho yung pinakamalaking porsyento ng namamatay ho o nagkakaroon ng severe cases. So bagamat most of those diagnosed with COVID-19 are between 18 to 44, the most deaths happen between ages 60 and above. So patuloy nating protektahan yung ating mga senior citizens. Sa Taguig Pateros Hospital ho ngayon, nagsimula na ho ang ating vaccination. Masaya ho nating binabalita na ang ilang mga miyembro ng ating CHO, Disease Surveillance Unit, at Taguig Pateros Hospital ay nagsimula ng magbakuna. So in the city of Taguig, we maintain that the first to be vaccinated are the medical health frontliners. Sa Taguig Pateros District Hospital, tumataas rin yung kaso ng mga hospitalized o hospitalization dahil sa COVID-19. Ngayon po, meron tayong 78 beds occupied at meron pa tayong 22 beds na vacant. Panatiliin natin yung pagprotekta sa ating vulnerable sector para ho bumaba ang numero ng hospitalized cases natin. At makakaasa ho kayo, patuloy yung pagtutok ng ating magaling na medical health team para sa pagpapagaling ng mga kababayan nating na ospital. So muli, paalala sa ating mga health workers,
please get vaccinated. Sa mga health workers natin sa TPDH, sa ating mga barangay health workers, sa ating mga health centers, sa CHO, sa mga susunod na araw, susunod na mga linggo, we're working hard in close coordination with the national government para ho tuloy-tuloy yung pagpasok ng ating mga bakuna. At nagpapasalamat ako sa liderato ng CHO at ng TPDH at ng SEDSU na sila ho ang nanguna sa pagpapabakuna para mabigay kumpiyansa sa lahat ng ating medical health workers. Salamat! At sana ho patuloy tayong magpabakuna para maging 100% vaccinated lahat ng ating medical health frontliners. Sa mga nagtatanong tungkol sa pagbabakuna, ang priority po natin ngayon ay yung medical health frontliners. Ipapakita ho namin sa screen yung nilabas ho ng Department of Health na priority list para sa pagbabakuna. So makikita ho natin between Phase 1, Phase 2, and Phase 3, maaaring abutan tayo hanggang katapusan ng taong to. At sa awa ho ng Diyos, tulad ng sinabi ng Vaccine SAR si Secretary Charlie Galvez, within 2021, mabakunahan na natin lahat ng Pilipino. Ngunit hindi natin alam because of the global supply shortage kung aabutin pa tayo ng next year. Pero ang ginagawa ho ng lungsod ng Taguig, bukod sa order ng national government, the City of Taguig is ordering a portfolio of vaccines para ho ma-complement yung order ng national government at masigurado ho na darating ho ang mga bakuna. Sa puntong to, inuulat rin natin na yung donasyon na pumasok sa Department of Health na CoronaVac or Sinovac ay na-distribute na sa ilang hospital sa lungsod ng Taguig. Meron ho tayong initial na 1,200 doses para sa Navy at para sa Marines. Sa TPDH naman ay may 300 na sinundan ng 700 doses. Sa St. Luke's Medical Center, kasama ho dito yung iba nilang branch sa Quezon City, ay 4,800 doses. At dito ho sa MCT, 100 doses. Patuloy ho nating gagabayan at tutulungan at makikipag-coordinate sa ibang mga medical institutions para habang binababa sa atin yung mga bakuna, na ikakalat ho natin to at nasa-share ho natin sa lahat ng A1 medical health frontliners. Kinumpirma rin ng Department of Health this week na pumasok ho yung tinatawag na South African strain dito sa ating bansa. Yung South African strain ay isa lang ho sa maraming iba't ibang strain ng coronavirus. Isa hong importante hong tandaan, bagamat sinasabi na yung iba't ibang strain na to ay maaaring mas nakakahawa o mas nakakamandag, pareho po ang ating sandata para hindi tayo mahawa. Napatunayan na ho na ang face mask, ang face shield, ang distansya, paghugas ng kamay. Yan lang ho yung kailangan natin tandaan. Pero kailangan rin natin tandaan na habang may pumapasok na mga iba't ibang variants, kailangan manatili tayong disiplinado pagdating sa pagsunod sa mga health protocols. Kailangan ho natin talaga ho disiplina. Sinasabi nga natin sa Taguig, ang disiplina ay pagmamahal sa kapwa. At kung alam natin na yung mga variants na to ay maaaring mas makamandag, mas nakakahawa, kailangan ho siguraduhin natin na stricto tayo. Marami ho tayong napapansin o nakikita, nire-report ng Tapang and Malasakit team at ang ating mga kapitan at mga safety officers yung pagbaba o pagtanggal ng mask. Marami hong mga instances sa mga illegal na smoking areas kung saan naninigarilyo ang ating mga kababayan, na-expose ho sila. Sa mga lugar ho kung saan meron tayong mga kainan, tandaan ho natin, habang nakaupo lang tayo magtanggal habang kumakain, siguraduhin natin na sa wastong distansya. Pag tayo ay tumayo na ng lamesa, kailangan nakasuot na ho ang ating face mask. Sa gyms ho, nag-announce tayo last week, meron ho tayong mga nakitang mga kaso ng hawaan sa mga gyms. At mula to sa datos sa abroad at iba't ibang mga lugar. Pag tayo ho ay nasa loob ng fitness centers, ng mga gyms, as much as possible, let's maintain wearing our face mask at mag-ingat ho tayo lalo-lalo pagdating ho sa distansya. Muli sa aking mga kababayang Taguigenyo, the City of Taguig remains low when it comes to our active cases, 12 cases per 100,000 compared sa 41 cases per 100,000 sa NCR. Ngunit kailangan ho patuloy tayong maging disiplinado. Tumataas ang mga kaso ng COVID-19 dito sa NCR, pero dapat ho wag tayong magpanik. Sa puntong to, dapat ho alam na natin ang gagawin. Alam na natin ang kailangan nating gawin para hindi ho tayo mahawa o magkasakit o makahawa ng iba. Alam ho natin na yung pagsuot ng face mask, pagsuot ng face shield, pananatiling ng distansya, paghugas ng kamay, ang ating tanging sandata para ho maiwasan natin yung transmission ng COVID-19. Huwag ho tayong magsawa sa pagsunod sa mga alituntunin ho natin. Mga kababayang Taguigenyo,
Maraming salamat ho. God bless you. God bless the City of Taguig. Together, we heal as one. Salamat po.